Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Slow motion. Abala si Melody sa paglalagay ng mga gamit at damit nila ng anak na si Joshua sa maleta. Naisipan niyang magbakasyon muna sa Baguio upang makapag-unwind. Gusto ni Melody na makapagpahinga si Joshua sa stress ng pag-aaral habang siya naman ay sa trabaho. Gusto niya magkaroon sila ng bonding ng anak na matagal nang hinihiling na magbakasyon sila. Pumayag si Kurt sa hiling ni Melody. Hindi na sumama pa ang lalaki dahil busy rin sa trabaho. Ayaw naman niyang mag-leave dahil sayang ang sweldo. Pagkaabot ni Kurt ng ilang lilibuhing perang papel ay humalik siya sa pisngi ng asawa at nagpaalam na papasok na sa opisina. Joshua anak, anong gusto mong toys na dalhin ni Mami? Nakangiting tanong ni Melody sa 8 taong gulang na anak. Hindi sumagot si Joshua at nanatili lamang nakatitig sa ina. Lumapit si Melody sa anak. Napansin niya ang mga pasa sa pisngi at braso nito. Anak, nagtatampo ka ba kay Mami? Sorry anak ha, hindi ko sinasadyang saktan ka. Nadala lang ako ng galit at init ng ulo ko. Pag-aalo niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. I love you po, Mami. Sabi nito sabay yakap sa kanya. Hinaplos ng kung anong malamig na kamay ang puso ni Melody sa ginawa ng anak. Gumanti rin siya ng yakap. Magiging masaya ang bakasyon natin anak, kasi tayong dalawa lang. Gusto ko mag-enjoy ka sa pupuntahan natin. Di ba dati mo pang gustong pumunta ng Baguio? Tumango lamang si Joshua bilang sagot. Dahan-dahan siyang kumala sa pagkakayakap sa anak. Sinimulan nang ilagay ni Melody sa maleta ang ilang paboritong laruan nito. Pagkatapos ay pinaliguan at binihisan na rin niya ang bata. Sunod ay siya naman ang naligo at nag-ayos. Habang nasa bus ay nagpaalam si Joshua na maglalakad-lakad muna sa loob ng bus. Abala naman si Melody sa pagtitipa sa cellphone. Miss, excuse me, pwede makishare ng upuan? Nakangiting tanong ng isang mistisang babae. Tinitigan ni Melody ang babaeng nagsalita sa gilid niya. Ay, sorry miss pero katabi ko yung anak ko eh. Sorry. Sagot ng babae saka lumakad papunta sa pinakadulo ng bus. Tahimik ang lahat ng pasahero habang nasa biyahe. Dahil na rin sa tagal ng biyahe ay nakatulog ang halos lahat ng pasahero. Napaunat ng upo si Melody nang marahan siyang yugyugin ng konduktor. Ma'am, Baguio City na po. Sabi nito saka lumakad palabas ng bus. Napatingin siya kay Joshua na nasa tabi at marahang niyugyog upang magising. Tanging ingit nito habang yakap ang isang maliit na teddy bear. Anak, nasa Baguio na tayo. Gising ka na, bababa na tayo. Bulong ni Melody. Hindi nga nagkamali si Melody dahil biglang idinilat ni Joshua ang mga mata. Luminga-linga pa sa paligid hanggang napako ang tingin sa bintana ng bus. Madaling araw na, ang ibang mga pasahero ay abala sa pagbitbit at pagkuha ng kanya-kanyang bag at maleta nila. Eksaktong pagkababa ay sumampalang malamig na hangin sa mukha ng mag-ina. Bagyang nanuot ang lamig ng hangin sa buong katawan ni Melody. Napayakap siya sa sarili sabay buga ng hangin. Napalingon siya sa anak nang marahang umawak si Joshua sa laylayan ng jacket niya. Mami, nilalamig po ako. Reklamo nito habang nakatitig sa ina. Sige na anak, hahanap tayo ng room para makapagpahinga ka na. Habang naglalakad ay napansin ni Melody ang isang lumang ospital sa poblasyon ng Baguio. Titig na titig siya at bahagyang nagulat nang may biglang nagsalita sa likod niya. Nalingunan niya ang binatang matamis ang pagkakangiti sa kanya. Pinoy ng Pinoy ang itsura nito pati ang kulay ng balat. Moreno ang kutis, mahaba ang itim na buhok na lagpas balikat, matipuno ang pangangatawan at kapansin-pansin ang 2 biloy nito sa magkabilang pisngi. Ma'am, naghahanap po kayo ng room o matutuluyan?
Nakangiting tanong nito. Bumaba ang tingin ni Melody sa kamay ng lalaking may hawak na mga flyers. Napatingin din ito kay Joshua sabay kaway. Sir, okay bang itsura ng room? Gusto ko sana yung malaki, good for two. Yes. Yes ma'am. Tsak magugustuhan niyo po rito. Very affordable price pa at may available pang tour guide. O sige, titingnan muna namin ha. Malayo ba rito? Hindi po. Malapit lang ma'am. Diyan lang po sa likod ng ospital na yan. Turo nito sa mismong ospital na nasa harap. O sige, gusto ko rin magpahinga para bukas makapagala na kami dito sa magagandang lugar sa Baguio. Nagpatiuna ng maglakad ang lalaki habang si Joshua naman ay palinga-linga sa paligid. Nadaanan nila ang mga souvenir shops, convenience store, 24 hours restaurant at mga kabahayan. Nang makarating silang tatlo sa inn ay agad nagpaalam ang lalaki. Ma'am, pasok po muna kayo sa loob, tatawagin ko yung kapatid ko para mag-assist sa inyo. Sure, go ahead. Naiwan ang mag-ina sa lobby. Maya-maya pa'y lumabas ang isang kayumangging lalaki na kahawig ng lalaking nag-alok sa kanila ng matutuluyan. Good morning po ma'am. Room po? Magiliw na bati ng lalaki. Oo sana. Kaya lang ma'am, wala pa pong available na economy room. Puro good for two at pang family na lang po. Sige, no problem. Gusto ko kasi malaki dahil dalawa kami ng anak ko. Tura ni Melody sabay tingin kay Joshua na kasalukuyang nilalaro ang mga display sa counter. Sige po ma'am, sunod kayo sa akin para makapamili po kayo ng gusto niyong room. Sabi nito saka nagpatiuna ng maglakad sa loob. Joshua, huwag mong pakialaman yan, baka makabasag ka pa. Singhal ni Melody saka hinawakan sa kamay ang anak. Bago tuluyang umakyat ay nagkatinginan pa sila ng lalaking naghatid sa kanila. Pagdating sa ikatlong palapag ay tumigil muna sila sandali. Bagya pa siyang hinihingal na magsalita ang lalaki. Ma'am, dito po ang Bakati sa 3rd floor. Per day po ang bayad. Kompleto po ang gamit, kaya lang walang aircon. Baka kasi nag-i-expect kayo ng meron. Malamig po kasi dito sa Baguio kaya hindi na kailangan nun. Dati, meron, kaya lang hindi naman ginagamit ng mga guest namin kaya inalis na rin namin. Mahabang paliwanag nito. Ginagawa naman akong bobo nito. Alam ko malamig dito sa Baguio, no? Bulong sa isip ni Melody. Hindi niya isinatinig dahil ayaw na niyang makipagtalo. Naghalo ang pagod at antok niya. Saka po, malamig ang tubig mula sa gripo. May heater po kami bawat rooms at may charge rin po yun. Hindi siya libre ha. Hindi naman nawawala ang kuryente dito. Ay naku, hindi ho. Madalang po mag-brownout dito ma'am. Sabi nito sabay bukas ng isang pinto ng kwarto. Namangha ang mag-ina sa ganda ng loob ng kwarto. Enjoy your stay ma'am. Kung may tanong at kailangan po kayo, doon lang kayo sa counter pumunta. Ipapakit ko na rin po yung maleta nyo. Sige kuya, salamat. Iginala ni Melody ang paningin sa kabuuan ng kwarto. Napako ang tingin niya sa may kahabaang pulang upuan sa tapat ng bintana. Bigla siyang may naalala at nakitang malabong mga imahe. Nabalik siya sa kasalukuyan nang marinig na may kumakatok. Hello po ma'am, ito na po yung maleta nyo. Magiliw na sabi ng lalaking empleyado. Joshua, mag-toothbrush ka na at mag-half bath para makapagpahinga na tayo. Utos ni Melody sa anak habang kumukuha ng pera sa wallet. Agad tumalima si Joshua at pumasok sa banyo. Inilibot ng lalaki ang paningin sa loob ng kwarto. Salamat sa paghatid sa maleta namin ha. Sabay abot ng pera. Magkatabing nakahigang mag-ina sa kama. Mahimbing na natutulog si Joshua habang hindi naman mapagkit ang titig ni Melody sa mukha ng anak na may kaunti pang latay. Habang nakatitig dito ay unti-unting bumalik sa alaala niya ang nangyari. Anak, bakit naman 5 ang mali mo sa exam mo sa English? Hindi ba tinuruan kita at ni-review kita kagabi? Bakit marami ka pa ring mali? Nang gagalaiting sigaw ni Melody habang mahigpit na hawak ang bata sa braso. Mami, sorry po. Gagalingan ko po talaga sa susunod na exam.
Nangangatal na paliwanag ni Joshua habang tigmak sa luha at bakas ng sobrang takot ang mga mata na nakatitig sa ina. Laki na lang ganyan ang sinasabi mo. Puro ka na lang next time. Di ba sabi ko sa'yo, gusto ko perfect ang lahat ng scores mo sa exam? Ayoko nang may mali. Sigaw nito sabay sampal kay Joshua. Hindi pa nahihimasmasan ay patuloy pa rin ang pagsampal sa anak kahit nagmamakaawa na sa kanya. Sa tuwing nakakaramdam siya ng matinding galit ay hindi niya mapigilang manakit. Sampal dito, sapak doon, wala siyang pakialam. Kahit saang parte ng muka at katawan tamaan ng anak, basta ang importante sa kanya ay mailabas niya ang galit. Bingis siya sa paghingi ng tawad at pagmamakaawa ng kanyang anak. Baliwala sa kanya ang pag-iyak nito. Tumigil lamang siya nang makita si Joshua na lupaypay na sa sahig. Pawisan ang mukha ni Melody habang nakakuyom ang mga kamao. Mabilis ang pagtahip ng dibdib dahil sa emosyon. Tinitigan niya ang anak na nakahiga pa rin sa sahig. Hindi tumitinag habang patuloy sa mahinang pag-iyak. Bumangon ka na dyan. Siguro naman ay magtatanda ka na. Sa susunod na exam at ganyan pa rin ang ginawa mo, ay sasaktan kita ulit. Mabilis na pinahid ni Joshua ang mga luha na kumalat sa mukha. Pinilit nitong bumangon kahit masakit ang buong katawan sa natamong pambubugbog ng ina. Dahan-dahan siyang naglakad papasok ng kwarto habang patuloy sa paghikbi at pagluha. Pinahid ni Melody ang namalisbis na luha sa kanyang pisngi sa pag-alala sa nakaraan, kung paano natamo ni Joshua ang pasa at latay sa mukha nito. Nagsisisi siya sa ginawa niya kay Joshua. Nang gabi kasi ring yon, ay nag-away sila ng asawang si Kurt. Pagkakita sa latay at pasa ng anak, ay galit nitong sinita si Melody sa nangyari. Nagkasagutan at nagtalo sila hanggang sa napagbuhatan siya ng kamay ng lalaki. Ang totoo ay hindi na bago sa kanya ang ganoong eksena. Sanay na siya na sinasaktan ng pisikal ng asawa. Nagising si Melody dahil sa sobrang lamig. Inot-inot siyang bumangon dahil nakaramdam ng gutom. Tinitigan pa niya ang anak bago lumabas ng kwarto. Bumaba siya para umorder ng almusal nila. Nang makapili ay nagbayad na siya at bumalik na sa kwarto. Pasulyap-sulyap si Melody sa oras na nakasabit sa dingding ng kwarto. Umiinit na ang ulo niya dahil halos isang oras na ang lumipas ngunit wala pa rin ang inorder niyang pagkain. Sabayan pa ng pagrereklamo ni Joshua na gutom na gutom na. Naikuyom niya ang kamay at ipinikit ang mga mata dahil sa bumabangong inis at galit. Ilang sandali pa ay may kumatok na sa pinto. Seryoso ang mukha niya habang ipinapatong ng lalaki sa table ang mga pagkain. Tahimik na umupo si Melody at tinikman ang sabaw ng nilaga. Humagod ang init ng sabaw sa kanyang lalamunan. Napangiti siya at mabilis na tinawag si Joshua para subuan. Bago tuluyang lumabas ang lalaking naghatid ng pagkain ay inilibot pa nito mga mata sa buong kwarto. Pagkatapos kumain ay naligo na ang mag-ina. Sukbit ang bag ay bumaba na sila ni Joshua. Kuya, may available bang tour guide kasi mamamasyal na kami ng anak ko ngayon? Ma'am, wait lang po kasi may mga nauna na po sa inyo kaya hindi ko alam kung may available. Yung iba pong tour guide namin naka-reserve na kaya hindi na sila pwede. Napatas ang isang sulok ng labi ni Melody sa narinig. So, first come first serve pala sa isip ni Melody. Muli ay bumabangon na naman ang inis at iritasyon niya. Kailangan namin ngayon. Wala akong pakialam kung may mga reservation kayo. Don't tell me, paghihintayin mo na naman ako ng matagal? Ma'am, biglaan po kasi I-check ko na lang po kung meron o wala. Wait lang po Sabi ng lalaki saka tumalikod at pumasok sa loob. Nanatiling nakatayo si Melody habang hinihintay ang pagbabalik ng lalaki. Habang si Joshua naman ay nilalaro ang mga nakadisplay sa harap ng counter. Joshua, stop it! Kapag nabasag mo yan, ay babayaran ko pa yan. Umupo ka nga lang doon. Huwag kang malikot Please lang. Hindi napigilang sigaw ni Melody sa anak. Mas lalong nadaragdagan ng inis at iritasyon niya kapag ganong naglilikot pa si Joshua. Sa takot na pagsigawan ng ina
ay naupo si Joshua sa upuan na malapit sa pinto ng inn. Walang kibo itong nakaupo roon habang nakatingin sa labas. Sa mga mata nito ay halata ang takot dahil sa nakikitang iritasyon sa ina. Kapag naglikot pa siya, ay alam niyang masasaktan na naman siya nito. Maiksi ang pasensya ni Melody. Perfectionist din ang babae sa lahat ng bagay at yun ang madalas na pag-awayan nila ni Kurt. Walang araw na hindi sila nagtatalo o nagsasagutan. Doon umikot ang pagsasama nila sa loob ng 9 na taon. Hindi rin niya alam kung bakit siya nakatagal ng ganoong setup nila. Ayaw naman din ni Kurt na maghiwalay sila dahil makakaapekto ito sa anak nila. Maya-maya pa ay bumalik na ang lalaki mula sa loob. Alanganin ang itsura nito base sa ekspresyon ng pagkakatitig sa kanya. Sorry mama, pero wala na po talagang available na tour guide namin ngayon eh. Yung iba po nasa labas and after 1 year pa bago makabalik dito. Punyeta! Sinabi ko na sa inyo, ayoko nang pinaghihintay ako. Kung ganyan lang din ang pamamalakad nyo rito, ay lilipat na kami ngayon din. Mag-check out na kami dito ng anak ko dahil wala naman pala kami mapapala eh. At hindi ko kailangan ng explanation mo. Mami, wag na po kayo magalit at sumigaw. Gumala na lang po tayo kahit walang tour guide. Please po. Pagmamakaawa ni Joshua sa ina. Nagulat si Melody sa pagkakahawak ng anak sa kanyang kamay. Nakita niya ang takot at pagsusumamo sa mga mata nito. Naawa siya sa anak, kaya naman hinimas niya ang buhok nito. Ngumiti siya at nagsalita. O sige na anak, hindi na magagalit si mami ngayon. Napatingin si Melody sa lalaking nasa counter at nakitang nakatingin din ito kay Joshua. Umismid siya at hinawakan ng kamay ni Joshua para lumabas na sila sa inn na yon. Nasundan na lang ng tingin ng lalaki si Melody. Bagya pa itong napailing at bumulong-bulong habang nakataas ang isang kilay. Paglabas ng mag-ina sa inn ay napalingon ng dalawa nang marinig nila ang pamilyar na boses na tumatawag sa kanila. Nalingunan nila ang nakangiting lalaki na bahagya pang hinihingal dahil sa paghabol sa kanila. Si Ben. Nagkatinginan sina Melody at Joshua nang makita si Ben. Si Ben na ang humingi ng pasensya tungkol sa nangyari. Siya na rin ang nagpresenta na maging tour guide sa kanila. Pumayag naman si Melody at ilang sandali pa ay inililibot na nga sila ni Ben sa mga tourist spot sa Baguio. Nang mapagod sa pamamasyal ay naisipan ni Melody na bumalik sa inn. Habang naglalakad silang pabalik ay muling naagaw ng pansin niya ang lumang ospital. Parang may kung anong humahatak sa kanya para lumingon doon. Huminto siya sa paglalakad at napatitig sa gate ng ospital. Sa labas ay mababakas na abandonado na at pinabayaan na yon. Nabasa niya ang nakasulat na emergency room sa bandang kanan. Saglit siyang napapikit dahil may biglang pumasok sa utak niya. Nagmulat na lamang siya ng mga mata nang may tumapik sa balikat niya. Nalingunan niya si Ben na nagtatakang nakatitig sa kanya. Dumako ang tingin niya kay Joshua na may pag-aalala sa mukha. Sayang ang ospital na yan, ma'am. Panimula ni Ben habang matamang nakatitig sa loob ng gate ng lumang ospital. Ano ba nangyari dyan sa ospital? Ang sabi ho ng matatanda, marami raw namatay sa loob ng ospital na yan dahil sa sunog. Pagkatapos ng malagim na pangyayari na yon, ay muli yang ipinarenovate ng may-ari. Pero ilang buwan pa lang nang simulang magbukas yan, bigla na lang ipinasara hanggang tuluyan ng inabandona. Bakit naman ipinasara? Marami raw nagmumulto. May mga kaluluwang hindi matahimik na namatay mismo sa loob ng ospital na yan. Humingi sila ng hustisya at katarungan. So, nasunog pala yan? Pero sayang talaga dahil ipinasara. Hindi ba pinabasbasan niya ng buksan ulit? Pinabasbasan naman yan, hindi lang isang beses, maraming beses pa. Pero yung ibang mga namatay dyan na hindi tanggap ang kamatayan nila, nanatiling nagpaparamdam at nagpapakita. Hindi kumibo si Melody. Sa pagkakatitig sa pinto ng emergency room ay may biglang pumasok sa utak niya. Isang eksena na parang ayaw na niyang maalala.
Kayo ba ma'am, wala po ba kayong karanasan at naaalala sa ospital? Ang nakaraan na pilit mong kinakalimutan? Napalingon si Melody kay Ben kasabay ng pagkakunot ng kanyang noo. Nahiwagaan siya sa huling tinuran nito. Mami, balik na tayo sa room kasi pagod at gutom na po ako. Pag-aaya ni Joshua sa kanya, napatingin siya sa anak at hinaplos ang buhok at pisngi nito. Oo anak, pabalik na tayo. Pagod na rin si Mami. Nakatinging sabi nito. Naglakad pabalik ang tatlo. Bago sila nakalagpas ay muli pang lumingon si Melody sa abandonadong hospital na yon. Kumabog ang dibdib niya nang dumako ang paningin niya sa emergency room. Ipinilig niya ang ulo para mawala ang nakakatakot na imaheng biglang pumasok sa utak niya. Pagdating sa inn ay ngumiti si Ben sa kapatid bago tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Seryoso naman ang lalaking nasa counter habang nakatitig kay Melody. Pagdating ng order nilang pagkain ay ibinuga ni Melody ang pagkain dahil parang panis na ang lasa. Bumangon na naman ang galit niya sa dibdib. Nang makitang isinubo ng anak ang pagkain ay tinabig niya yon. Bumagsak at nabasag sa sahig ang mga plato at baso. Bumaba si Joshua para pulutin ang mga piraso ng bubog nang bigla itong napaaray. Agad lumapit si Melody sa anak at nakita ang daliri nitong may sugat sanhi ng bubog na pinulot nito. Lalong uminit ang ulo niya at humulagpos ang itinitimpi niyang init at galit. Bigla niyang sinampal ang anak ng malakas at sinuntok sa braso. Umiyak ng malakas si Joshua habang nagmamakaawa sa ina. Ayoko na nasusugatan ka. Tanga ka talaga. Bakit mo pinulot yung bubog? Mami, sorry po. Sorry na naman. Ayoko ng puro sorry ha. Sigaw nito saka pinagsasasampal muli ang anak. Wala siyang pakialam kahit saan tamaan si Joshua. Wala siyang pakialam kahit si Joshua ang sumalo ng init ng ulo niya. Lagi namang ganon ang nangyayari. Kapag galit siya, pagod, mainit ang ulo, ay si Joshua ang pinagbubuntunan niya ng lahat. Naging bingi na naman siya sa paghingi ng tawad ng anak. Hindi niya alintana ang lahat ng sakit na nararamdaman nito sa kamay niya. Napalingon si Melody nang biglang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Sa pinto ay tigalgal na nakatayo si Ben habang nakatingin kay Joshua. Tumiim ang anyo ni Melody sabay sigaw kay Ben na nananatiling nakatayo pa rin sa pinto. Anong ginagawa mo dito? Don't you know how to knock? Grabe ka na sa ginagawa mo sa anak mo. Hindi pwedeng hindi ako makialam sa ginagawa mo. Wala kang awa. Wala kang puso. Paano ka naging ina? Sigaw ni Ben sabay takbo papunta sa direksyon ni Joshua na nakabangon na. Mabilis niya itong hinila sa kamay sabay takbo sa labas. Tigagal si Melody sa kinaluluhuran. Hindi siya agad nakahuma sa bilis ng pangyayari. Tumayo siya agad at tumakbo palabas ng kwarto ngunit ni anino nila Ben at Joshua ay hindi na niya nakita. Naikuyom niya ang kamao sa kamabilis ang mga hakbang na bumaba sa hagdan para sundan ng dalawa. Napasulya pa siya sa lalaking nasa counter na nakatingin sa kanya. Inungusan lamang niya ito at nagmamadali ng tumakbo sa labas ng inn. Nilibot niya ang mga mata sa paligid sa pag-aasang makikita ang dalawang hinahanap. Ngunit lalo siyang nanggalaiti sa galit. Ayaw niya ng pinaglalaruan at pinagmumukha siyang tanga. Ben, hayop ka! Ilabas mo ang anak ko! Sigaw ni Melody sa paligid kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin. Hinahanap niya sa paligid ang dalawa hanggang makarating sa abandonadong ospital si Melody. Muli ay napatitig siya sa emergency room. Napansin niyang bukas ang gate ng ospital. Napakunot ang noo niya. Naisip niya na baka pumasok doon ang dalawa. Dahan-dahan pumasok si Melody sa gate. Iginala niya ang paningin sa paligid. May narinig siyang kaluskos kaya naman naglakad siya upang hanapin kung saan nanggagaling ang mga kaluskos. Joshua, anak, nasaan ka na ba? Ben, hayop ka, ilabas mo ang anak ko! Sigaw ni Melody habang patuloy sa paglalakad. Nakarating siya sa likod ng ospital ngunit bigo siyang makita roon ang hinahanap.
Pagbalik niya sa mismong harapan ng ospital ay parang may nag-uudyok sa kanya na pumasok sa loob. Dahan-dahan niyang hinakbang ang mga paa. Pagpasok sa loob ay bumulaga sa kanya ang mga mahabang kulay pula na upuan. Bigla ang pagbalik ng alaala sa kanyang utak. Nakita niya ang sarili na nakaupo roon sa upuan at humahagulgol sa dalawang palad. Sa tabi niya ay ang kapitbahay niya na hinahagod ang likod niya habang bumubulong sa kanya ng mga salitang hindi niya alam kung ano ang sinasabi. Marahas niyang ipinilig ang ulo para mabalik sa kasalukuyan. Ikinuyom niya ang kamao sabay sigaw. Ben! Joshua! Alam ko nandito kayo. Lumabas kayo! Hindi ako nakikipaglaro at nakikipaghabulan sa inyo, ha? Joshua, malilintikan ka sa akin kapag hindi ka lumabas yan. Tulad ng laging ginagawa mo sa akin, Mami. Napalingon si Melody nang marinig ang tinig ni Joshua na ngayon ay nakatayo na sa likod niya. Joshua, stop it! Wala akong panahon makipaglaro sa iyo, ha? Patuloy na sigaw ni Melody ngunit natahimik siya nang mapansin ang kakaibang itsura ng anak. Maraming dugo ang nagkalat sa damit at shorts nito, pati sa mukha at kamay. Nag-alala siya nang makita ito. Anak, anong nangyari sa iyo? Bakit marami kang dugo? Napaano ka? Tara na, gagamutin kita. Promise, hindi na kita papaluin. Pag-aalo niya sa anak habang nakayuko itong nakatayo lang sa harapan niya. Mami, ilang beses mo nang sinabi yan dati pero hindi ka tumutupad sa promises mo. Araw-araw mo pa rin akong pinapalo at sinasaktan eh. Hindi mo ako mahal. Kayo ni Daddy, hindi niyo ako mahal. Lubuluhang sabi nito sa ina habang umaalog ang magkabilang balikat dahil sa pag-iyak. Anak, hindi totoo yan. Mahal na mahal kita. Mahal ka ng daddy mo. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Sinungaling ka, Mami. Hindi niyo ako mahal. Araw-araw sinasaktan mo ako. Si Daddy, sinasaktan ka rin niya. Kaya mas okay na nawala na lang ako kesa araw-araw tayong magulo eh. Naiinggit ako sa mga classmate ko na nakikita kong mababait ang mga parents nila. Inaalagaan sila ng sobra at mahal na mahal sila. Araw-araw, nagdarasal ako na sana magbago ang pamilya natin. Pero, hindi nangyari yun. I hate you, Mommy. I hate you. Kayo ni Daddy. Mahabang sabi nito saka tumakbo palabas ng pinto ng ospital. Pagkalabas ni Melody ng ospital ay hindi na niya nakita si Joshua. Nagmamadali siyang lumabas sa gate at nagpa siyang bumalik sa inn. Baka bumalik na si Joshua sa isip-isip ni Melody. Mabibilis ang mga hakbang niya hanggang makarating sa inn. Pagpasok niya mismo sa loob ay sinalubong siya ng lalaking nasa counter. Nasaan si Ben? Iharap mo sa akin ang kapatid mo ngayon din. Po? Nagtatakang tanong ng binata rito. Sagutin mo ang tanong ko. Nasaan si Ben? Kasama niyang anak ko. Ilabas niyo siya at huwag itago sa akin. Hysterical na sigaw ni Melody. Hindi agad nakasagot ang binata. Maya-maya pa ay humahangos na palabas ang boy, ang naghatid ng maleta nila at nag-serve ng pagkain. Ma'am, ano pong problema? Dinig po sa loob ang boses niyo ah. Tanong ng boy. Wala akong pakialam kung marinig sa buong Baguio ang boses ko. Basta ilabas niyo si Ben dahil kinuha niyang anak ko. Nagkatinginan ang dalawa. Baka sa mukha at mata ang pagtataka at takot. Pagkatapos mag-usap ng kanilang mga mata ay muli silang humarap sa nagwawalang si Melody. Ma'am, pasensya na po pero wala pa si Kuya Ben dito eh. Nakayukong sabi ng binata. Ano? At saan siya nagpunta? Ipapupulis ko kayo kapag hindi niyo siya inilabas. Huwag po kayo makulit dahil wala po talaga si Kuya Ben. Kahit libutin at halugugin niyo pa ang buong inn. Huwag mo akong pinagloloko ha. Hindi mo ako kilala. Wala akong time makipaglaro sa inyo. Wala rin ho kaming bahalak makipaglaro at lokohin kayo. Talaga lang ha. Ilabas mo ang walang yamong kapatid kung ayaw mo magkagulo tayo rito. Wala nga siya dito. Dahil ang hinahanap mo, 3 taon ng patay. Patay na si Kuya Ben, kaya hindi niyo siya makikita rito. Puntahan niyo siya sa sementeryo, kung saan siya nakalibing para maniwala ka. Gimbal si Melody sa narinig. Hindi siya agad nakapagsalita.
Inilibot niya ang mga mata sa paligid. Nakita niyang umiiyak ang lalaki at ang boy ay nakatitig lamang sa kanya. May kung ano sa mga mata nito, ngunit hindi nito mabigyan ng pangalan kung ano ang nababasa at nakikita niya roon. Ngunit muling tumiim ang anyo ni Melody. Hindi siya naniniwala sa mga sinabi ng lalaki sa kanya. Muli siyang sumigaw at nag-hysterical. "Ma'am, tama na po. Mukhang kayo po ang may problema eh." "Oo, may problema ako dahil tinangay ni Ben ang anak ko." "Ma'am, nababaliw ka na ba? O baka baliw ka na?" "Hindi ako baliw." Sigaw niya sabay duro rito. "Baliw ka na nga. Sinong anak mo sinasabi mo? Wala kang anak na kasama simula na mag-check-in ka dito." Hindi totoo yan." Patuloy na sigaw ni Melody sabay hawak sa gilid ng ulo. "Ma'am, gumising ka. Wala kang anak na kasama at si Kuya Ben matagal nang patay kaya imposible na makita mo siya." Umiling-iling si Melody habang nakahawak sa ulo at pumapatak ang luha sa mga mata. Paanong nangyari na patay na si Ben? Slow motion na bumalik sa alaala niya ang lahat. Ang pagsauli ng sobrang bayad niya sa konduktor noong papunta sila sa Baguio. Ang nagtatakang mga tingin ng pasahero at mga nakakasalubong na tao dahil hindi naman nakikita ang kinakausap niya. Naalala rin ni Melody nang una niyang makita si Ben pagkababa sa bus. Ang pakikipag-usap niya rito kasama ang anak niya. Ang pag-aya sa kanila na tumuloy sa ina ito na siya mismo ang may-ari. Ang pagtuturo sa kanila sa magagandang lugar sa Baguio. Ang pagkukwento nito tungkol sa abandonadong ospital. Ang pagtangay niya kay Joshua at hindi niya alam kung nasa na ang dalawa. Nagulo ang isipan ni Melody sa mga pangyayari. "Mami?" Tawag ni Joshua sa ina. Napalingon si Melody at napangiti nang makita ang anak. Agad siyang tumakbo para lapitan ng anak ngunit mabilis itong nakatakbo palayo. Hinabol niya ito at sinundan ng tingin habang tumatakbo. Tumigil si Joshua sa harapan ng abandonadong ospital at mabilis na naglaho. Napatigil si Melody nang mawala na parang bula ang anak. "Joshua, anak, umuwi na tayo." Tawag niya rito. Ngunit ni anino ni Joshua ay hindi niya nasilayan man lamang. Tinawag niya ng ilang beses ang pangalan nito ngunit wala pa rin Joshua na nagpakita. "Ma'am," tawag ng isang tinig na pamilyar sa kanya. Nalingunan niya si Ben na seryosong nakatitig sa kanya. Bakas ang awa sa mga mata. "Ma'am, tama na po. Palayain mo na si Joshua. Patawarin mo na ang sarili mo para tuluyan na siyang makalaya sa pait ng kahapon. Nahihirapan na siya dahil nakikita kanyang nagkakaganyan. Kinukulong mo ang sarili mo sa nakalipas, kaya hanggang ngayon ay nandito pa siya sa mundong ito. Pilit kang sinasamahan dahil ayaw mo siyang i-let go. Ayaw mong patawarin ang sarili mo sa nangyari." "Ben, hindi ko kaya mawala ang anak ko sa akin. Siya lang ang meron ako. Parang awa mo na ibalik mo na siya sa akin." "Ma'am, kahit anong gawin mo, alam mong matagal na siyang wala sa'yo." Mabilis na nagunahan sa pagpatak ang luha ni Melody. Lagpas ang tingin niya kay Ben na nakalutang pa rin sa harapan niya. Hindi ito tumitinag at mataman lamang na nakatitig sa kanya. Unti-unting nag-iba ang atmosfera ng paligid. Bumalik siya sa nakalipas na 1 taon. Slow motion na parang rolyo ng film na nagbalik sa alaala niya ang lahat. Naaninag niya ang sariling nakaupo sa kama nila ng asawang si Kurt. May pasase sa muka at ibang parte ng katawan. Mugto ang mga mata at walang tigil sa pag-iyak. Nahuli niya ang asawa na nagtataksil. Matagal na pala siyang niloloko nito. Nang araw na yon ay kinumpronta niya ang asawa. Nagkasagutan sila hanggang magkasakitan ang isa't isa. Tinis niya ang ilang taon na hindi nila perpektong relasyon. Ang hindi nito pag-uwi sa araw-araw, ang madalas nilang pagtatalo at pag-aaway. Maliit na bagay ay pinag-aawayan nila kahit hindi naman dapat. Pinigilan niya ang sariling iwan ng asawa dahil sa anak na si Joshua ang iniisip niya. Ayaw niyang maging broken family sila dahil alam niya na magdaramdam ng sobrang anak. Tinis niya kahit napakasakit sa loob ang katotohanan. Nagpakamartir siya para masabi lamang na buo ang pamilya nila.
kahit alam niya na hindi na siya masaya. Nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan siya sa lahat. Ngunit ang lahat ay may katapusan. Isang hapon na pag-uwi ni Melody galing sa trabaho ay naabutan niya ang asawa na nag-iimpake ng mga damit. Pinigilan siya ng asawa na huwag umalis. Nagmakaawa siyang huwag silang iwan ngunit hindi ito nagpapigil kahit na anong pakiusap niya. Tumigil ka na, Melody. Tigilan na natin to. Hindi na kita mahal. Iba na ang mahal ko at pinagsisisihan ko na pinakasalan kita. Sigaw ni Kurt sa kanya. Napalingon silang mag-asawa nang marinig na nagsalita ang anak nila at patakbong lumabas ng bahay nila. Susundan niya sana si Joshua ngunit hiniklat ni Kurt ang braso niya. Huwag mo na siyang sundan. Lalasunin mo na naman ang utak niya eh. Magsisinungaling ka na naman sa kanya. Dapat malaman ng anak natin ang katotohanan. Bulyaw nito sa kanya habang mahigpit na hawak ang braso niya. Sasagot pa sana siya sa asawa ngunit isang malakas na busina ang nagpatigil sa kanya. Kasabay noon ay ang hiyawan ng mga tao sa labas ng bahay nila. Umabog ang dibdib ni Melody. Mabilis niyang hinila ang braso at tumakbo palabas ng bahay nila. Piping nagdarasal na sana ay mali ang kutob niya, ngunit parang gumuho ang mundo nang makita ang anak na duguan na nakahantusay sa kalsada. Ang truck ay nakahinto sa malapit sa kinahihigaan ng anak niya. Nawala ang ingay na naririnig sa paligid. Naging slow motion ang kilos sa mga tao sa paningin niya. Tanging kay Joshua lamang napako ang mga mata. Nagsimulang umagos ang masaganang luha sa pisngi ni Melody kasabay ng pagsigaw ng malakas. Dinaluhan niya ang anak. Binuhat niya ito pilit ginigising. Naramdaman niya na may bumubuhat din sa kanya ngunit nagpumiglas siya. Anak, Joshua, gumising ka! Patuloy na salita ni Melody kahit nasa loob na sila ng ambulansya. Hawak niya ng maigpit ang kamay nito at nagdarasal na sana ay mailigtas ang anak. Pagkarating ng ospital ay matyaga siyang naghintay habang nakaupo sa labas ng ER katabi ang kapitbahay nila na binubulungan siya ng mga positibong salita na makaliligtas ang anak. Sa harap niya ay nakaupo ang asawa habang malakas na humahagulgol. Paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanya sa mga nangyari ngunit blanko siya ng mga sandaling yon. Ilang minuto ang lumipas, lumabas ang doktor sa loob ng ER at idiniklarang patay na ang anak nila. Halos mabaliw si Melody sa tinura ng doktor. Hindi niya matanggap ang pagkamatay ng anak. Hanggang sa maiburol at mailibing si Joshua ay hindi pa rin makausap ng maayos si Melody. Hindi tinatanggap ng isip at puso niya na wala na ang anak. Nakikita niya pa rin ito. Nakakausap at inaalagaan na parang totoong tao. Nagsasalita siyang mag-isa na parang may kinakausap, may tinatawanan at may pinagagalitan. Hindi iniwan ni Kurt ang asawa sa pagkakataong yon dahil doon niya nalaman ang kahalagahan ng asawa nang mawala ang anak nila. Narinig niya kung paanong umiyak ang asawa. Nakita niya ang pagdadalamhati nito sa bawat paglipas ng araw. Hindi man ito magsalita ng masasama sa kanya, ngunit ramdam niya ang galit at puot nito sa bawat matalim na titig na ipinupukol sa kanya. Mami, mahal na mahal kita. Kayo ni Daddy. Pero gusto ko maging maayos ka bago ako umalis. Ayaw kitang iwan na nasa ganyan kang kalagayan. Mami, wala kang kasalanan sa nangyari sa akin. Aksidente yun. Kaya sana po, itigil mo na yung pagpaparusa sa sarili mo, pati na kay Daddy. Gusto ko lang po ay matahimik ka na. Sabi ng anak na biglang nagbalik sa kanya sa kasalukuyan. Anak, huwag mo kong iwan. Mami, hindi kita iiwan. Nakikita kita at babantayan pa rin kahit wala na ako. Sabi nito sabay puna sa mga luha niya sa pisngi. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo. Pinagsisisihan ko lahat yon. Matagal na po kitang pinatawad, Mami. Sana katulad ng ginawa ko ay magawa mo rin patawarin ang sarili mo. Pati na rin si Daddy.
Nagpatuloy siya sa impit na pag-iyak nang maalala ang asawa. Ang tagal niyang tiniis sa malamig na pakikitungo rito. Ramdam niya ang sinseridad sa paghingi ng tawad nito sa kanya, ngunit hindi niya yon nakita. Namahay ang galit sa puso niya dahil sinisisi niya ito sa lahat ng nangyari. Anak, mahal na mahal kita. Sana lagi mong tatandaan yan ha, kahit wala ka na sa tabi ko. Nakita niyang ngumiti ang anak. Lalo siyang napahagulgol dahil naalala niyang muli ang mga sandali nang huli niyang makita ito na nakangiti noong nabubuhay pa. Kumaway ito sa kanya kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin. Narinig rin niya ang huni ng mga ibon na parang umaawit. Hawak kamay sila Joshua at Ben na naglaho sa kanyang paningin. Pagkaharap niya ay nakita niya ang lalaki na lumuluha rin habang nakatitig sa kawalan. Ma'am, salamat po ha. Dahil sa inyo nakita ko ulit si Kuya Ben sa huling pagkakataon. Ako ang dapat magpasalamat dahil sa kanya ay namulat ako sa isang katotohanan. Matagal kong kinulong ang sarili ko sa nakalipas at pait ng pangyayari. Tama ang kuya mo. Hindi matatahimik ang anak ko dahil hindi ko siya kayang i-let go. Ngayon, tanggap ko na ang lahat na nangyari. Hindi na may babalik pa ang buhay niya kahit ano pa ang gawin ko. Isa sa namatay si Kuya Ben dyan sa nasunog na ospital na yan. Tulad mo, sinisisi ko rin ang sarili ko. Hindi ko matanggap ang pagkawala niya. Magaling na siya noon pero hindi ko alam na dahil sa sunog kaya siya tuluyang mawawala sa amin. Nung una, napakahirap tanggapin. Pero pagkalipas ng panahon, unti-unting natanggap ko at ng pamilya namin ang masaklap na nangyari. Pinahid ni Melody ang natitirang luha sa pisngi at leeg. Wala siyang imik hanggang makabalik sila sa inn. Pagkatapos ayusin ang gamit sa maleta ay tinawagan niya ang asawa niya para sabihin na mag-usap sila pagka-uwi niya sa Maynila. Naramdaman niya ang sigla at saya sa boses nito dahil sa unang pagkakataon simula nang mamatay si Joshua ay muli niya itong kinausap ng maayos. Nagpaalam siya sa kapatid ni Ben at mabilis na nagpatid sa terminal ng bus. Naabutan niya pa ang bus na papaalis na. Habang nasa biyahe ay maraming pumapasok sa utak niya. Nawala ang bigat sa dibdib na nadarama at muling pumatak ang luha habang yakap ang paboritong teddy bear ni Joshua. Nagising siya sa pagsigaw ng konduktor na sinasabing nasa Maynila na sila. Pagkakuha ng gamit ay mabilis silang bumaba. Pumara ng taxi at nagpatid sa bahay nila. Ngunit wala roon ang asawa pagdating niya. Pagkalagay ng gamit ay sumakay siyang muli sa taxi at nagpatid sa sementeryo kung saan nakalibing ang anak. Nakita niya ang isang bulto ng pamilyar sa kanya na nakaluhod sa tapat ng puntod ni Joshua. May kaunti siyang kirot na naramdaman sa pagkaalala ng panlulokong ginawa nito sa kanya. Ngunit isinantabi niya yon at niyakap ang asawa mula sa likod nito. I'm sorry. Garalgal na tinig na sabi niya. Hinawakan nito ang kamay niya at inalalayan siyang tumayo. No, ako ang dapat magsabi sa iyo niyan at hindi ikaw. Tanggap ko na ang lahat, Kurt. Kailangan natin tanggapin, lalong-lalo ako, kahit masakit dito. Sabay turo sa dibdib niya. Patawarin mo ako sa lahat, Melody. Pinagsisisihan ko ng lahat ng mga maling ginawa ko. Gusto ko sanang magsimula ulit tayo. Gawin nating tama ang lahat ng mali sa relasyon natin. Tsaka ko, yun din ang gusto ng anak natin kahit wala na siya. Ani Kurt, kasabay ng pagtulo ng luha sa pisngi. Niyakap ni Melody ang asawa at hinagod ang likod nito. Hindi man siya magsalita ay alam niya ang dapat niyang gawin. Sa puso at isip niya ay tuluyan ng napatawad ang asawa at handa siyang magsimula sila ulit kahit na wala ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Ay ramdam niyang sobrang mahal pa rin niya ang naging ama ng kanyang anak. Anak, Joshua, alam ko na nasa tabi ka lang namin ng daddy mo at alam kong masaya ka na kung nasaan ka man ngayon. Mahal na mahal ka namin at hindi mawawala yun kailanman. Ang sabi ni Melody sa kanyang isip habang mahigpit na yakap
ang asawa. Wakas,